Yung mga video na kumakalat na kasama mo daw si Alcantara, ito ba yung pinatutungkulan mo nakakasuhan mo? Lahat po no ng lies na pinapakalat. For example, yung sinasabi nyo, video, picture, lahat ng official may video at picture sa kanya. Official ho yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? Biktima ka pa rin, Joel. Ba't di mo na lang kasi sagutin yung mga tanong? Mukhang nag-iiyak ngayon si Joel Villanueva. Ay hindi lang ho siya napipikon, siya ho ay maghahabla. Naman. Kala ko pa naman matapang to si Senator Joel Villanueva, medyo may pagkaano pala to. Balat sibuyas, guys. Maiintindihan ko pa kung si GIL yung maghahabla eh. Kasi ang laki ng damage, reputational damage na tumama sa JIL nung sumabog ang issue ng flood control ni Joel Villanueva. Pero kay Joel, ano yan? Chilling effect? Ayaw mong makomentan ka, ayaw mong mabatikos ka, kaya maghahabla ka. Yun. Villanueva on alleged links to Alcantara. Why only me? Bakit ako? Bakit ako lang? Medyo ang loser nitong sagot ni ni Joel Villanueva. Promise. Ako, sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na po kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much, and if not ridiculous and preposterous. So, we will also file cases against them. Sir, yung mga video na kumakalat na kasama mo daw si Alcantara, ito ba yung pinatutungkulan mo nakakasuhan mo? Lahat po no ng lies na pinapakalat. For example, yung sinasabi nyo, video, picture, lahat ng official may video at picture sa kanya. Official ho yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga sekretary, mga senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? Bakit? Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan. Yun ang gusto nilang gawin na gulo. Nang sa ganoon, mas mapunta yung atensyon sa mga tao na hindi sangkot, o kahit na dumating yung time na sila na yung natutukoy nitong totoo na nangyari, na may ebidensya na sasabihin at gagawa na naman ng special ops, whether it's in media or social media, na soft landing na sa kanila, hindi na sila. So yan po yung talagang modus operandi, at alam na po natin yan, matagal na po tayo dito, at even you guys here in the media, you know very well if an article is an operation, if an article or a video clip from the vlogs are kargado ng demolition job or operation. Kurap naman dyan, Joel. Di ka kumukurap eh. Di siya kumukurap. Tuloy-tuloy nakadilat na ganun. Ganun siya. Di ba natutuyo yung mata mo, Senator Joel? Baka gusto mong basahin ng konti yung mata mo, di ba? Kurap naman ng konti. Total naman, kurap ka eh. Biktima ka pa rin, Joel. Ba't di mo na lang kasi sagutin yung mga tanong? Alam nyo, mga babayan, nagtatanong siya bakit daw siya. Senator Joel, kung makakarating sa'yo itong video na to, consider this a crash course kung bakit ikaw ang flavor of the month ng mga political vloggers ngayon na pro-admin. Nandiyan kasi yung assumption na minanipulate ng leadership ng Senate yung impeachment complaint. Yung sobrang delay sa impeachment, tapos yung pag-archive nito, naobserbahan ng mga pro-administration vloggers na parang binalanghiyan nyo yung impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil ganun na nangyari, mukhang may hustisya na nanggaling. Hulog ng langit na hustisya. Ano yung hustisya na yan? Meron hong naglabas ng isang dokumento. Kaya ka nadamay o kaya ka napasama dito sa pagbabatikos na ito ay dahil sa article na to. Ayan kay politiko. Kailan yan? July 21, 2025. Bumaha ng grasya, Bulacan. Joel Villanueva's bailiwick gets 12 billion peso insertion from Cheese Escudero.
Ito ho yung nag-umpisa dyan. Nag-leak na dokumento wherein nakasulat yung mga insertions. Oo. Kung saan ang Bulacan ang may pinakamalaki na allotment. 12 bilyong piso. Ngayon, hindi pa po dyan natatapos. Alam naman ho natin mga kababayan na ang Bulacan ang isa sa pinakabahaing lugar sa Pilipinas. Alam mo natin lahat yan. At if I'm not mistaken, kasama ho yan sa listahan ni President Bongbong Marcos. Oo. Most flooded. Nung inilabas ni President Bongbong Marcos yung sumbong sa Pangulo na website, meron ho silang ipinakita na listahan. Marcos in a press conference revealed the DPWH data listing 10 provinces with the most flood control projects. Ayan, sa Bulacan, number 1, no? 668 na flood control project. Pero bakit ganun? Isa rin siya sa most flood prone. Ayan, no, Bulacan. May question mark ka agad eh. Ang daming flood control projects. Ang sabi ng presidente, 668. Pero, isa ito sa most flooded din. Ayan, oh. Below are the most flood-prone areas. Oh. Kasama ang Bulacan. Ay, bakit ganon? Oo. May hindi tama na. Oo. Kaya Joel Villanueva, nanggigigil ang mga tao sa'yo eh. Oo, gigil na gigil ang taong bayan sa'yo. Kasi, merong nag-leak na insertion na nakakahalaga ng 12 bilyong piso. So bakit ikaw? Precisely what I just explained. Ano naman nakakita ng ganun? Ang dami ng pondo, ang dami ng proyekto, pero bahain pa rin. Ano ka, Davao City, First District? May 51 billion, pero binabaha pa rin. Kaya kuha mo ang galit ng taong bayan ngayon. Take note, hindi lang ho mga pro-admin ang galit sa'yo, Senator Joel Villanueva, pati mga independent at mga neutral. Kasi, regardless sa kulay namin, kasi hodang pro-admin ka, DDS ka, dilawan ka, kakamping ka, o neutral ka, lahat kami nagiging biktima ng baha nyo. Tapos ngayon, you have the gall and the guts to say na mag-aabla ako, why me? Why me? Seriously. Hindi lang kasi yung picture ang nagsangkot sa iyo. Ang nagsangkot sa iyo yung video ni Henry Alcantara na nagsasabi na nilapitan siya ni former Mayor Johnny Villanueva para magpagawa ng isang proyekto na wala sa budget. Ang sabi ni Henry Alcantara, "Ma'am, wala po yan sa budget." Ang sagot sa kanya ni Mayor Johnny Villanueva ay, "Bahala na, di ko dyan." And then, after nun, nagkaroon ng pondo. Bakit? Kasi kinukulit ni Mayor Johnny Villanueva yung kuya niya na si Joel Villanueva. Apparently, si Joel Villanueva mismo ang tumatawag at nagsasabi, "Di, magkano pa bang kailangan natin dyan? Insertion ng pondo."